Hey guys, this is day 4 of showing my face in front of the camera. And of course, as I promised, I will use my own language review of perfume. Okay, I received this from Grips, Alicia Scarlett, and Alicia Aura. So, bago pa siya sa feed, so siguro hindi nyo pa siya masyadong makikita sa mga content creators, lalo na sa Pinas. Pero dito sa UAE is maraming mas nag-review, and I think sa US. So, I'll open it first. Namiss ko yung ganito. So, ulit-ulitin ko siya. So, let's start with Alicia Scarlett. Ang ganda ng packaging niya. Velvety and sabi dito, extrait de parfum. Wow. This is the bottle, guys. Ang cutesy niya. Ang review na to is based sa mga naaamoy ko. So, hindi ko pa siya ni-spray, naamoy ko na siya. Ganda na sprayer. Oh, cherry again. Another cherry. Cherry na may cinnamon. Okay, tip pala guys. So if bibili kayo ng pabango, unang spray, mabango yan agad. Lahat ng pabango, mabango yan agad. So if may gusto kayong pabango na gustong-gusto nyo, wait for another 10 to 15 minutes na mag-grow yung perfume sa inyo. Siguro kung nasa store kayo, ikot-ikot muna kayo. Kasi pag binili nyo agad yung pabango, unang maaamoy nyo is yung top notes, which is mag-change pa siya from middle notes to base notes. So hindi pa siya yung totally dry down. May creamy leather siya sa notes pero hindi ko masyadong naaamoy. So, ang complete notes nito is black cherry, pink pepper, creamy leather, benzoin, and warm vanilla amber. Siguro more on night scent siya. So, wait lang natin to perfume na to. Let's go with the Alicia Aura. Para siyang creamy. Parang naamoy ko na, or nabavibe ko na milky yung scent niya. So, same bottle, same design, but of course, different scent. Let's try Alicia Aura. Ang strong na spray yun ni Riffs. And yung packaging ni Riffs, always bongga. Always bongga. Baliak. Hindi siya masyadong milky. Creamy siya, pero may pagka-citrus. Ito yung bagay sa mga tao na gusto fresh lang, pero ayaw ng lactonic or ayaw ng milk. So, naputol yung video guys, kasi may tumawag. Pero, kung in-upload ko tong video na to, it means naayos ko siya. Feeling ko naman maayos ko siya. So, habang may tumatawag, di ba? Dami kong nagagawa sa buhay. Habang may tumatawag, chinek ko yung notes. So, ang notes netong Alicia Aura is blend of cinnamon orange and nutmeg with creamy vanilla, cognac cocoa, and a warm base of bourbon vanilla, cedarwood, and patchouli. Patchouli. Ayoko ng patchouli sa perfume. Pero, dito sa perfume na to, hindi ko pa siya naaamoy. Tulad ng sinabi ko kanina, intayin niya yung dry down. Kasi sa akin, sa unang spray, okay na siya. Mabango na siya. If you want to own a bottle, kailangan mo mag-wait before or you wait for the dry down, not before. You wait for the dry down. Kasi kung bibilin mo siya on the top notes right away, hindi yun yung scent. So kanina, in-spray ko si Scarlett and sabi ko, i-wait natin yung dry down. Oh, parang mas gusto ko na si Aura ngayon. Kasi si Scarlett, cherry siya. So pili lang talaga yung mga perfume na gusto ko sa cherry. Pero, parang mas gusto ko na si Aura ngayon. Alam mo, pag gumagawa talaga yung riffs ng perfumes is bongga talaga yung packaging niya. As you can see, may pa-bling-bling dyan. Tapos, ayan. Diba? Ang ganda lang. Siguro lahat ng bottles ko ng riffs is bongga talaga. As in. So, ayun. I will post my complete review for both of this. I think separate na lang. Pero sa ngayon, I'll go for Aura. I'm Team Aura. And, Scarlett is okay. But for me, my number one for this series is Aura, and the next is Scarlett. Pareho silang mabango, pareho silang okay, pero yung dry down ni Cherry, more on alcoholic yung naamoy ko sa kanya. So, mas okay sa akin si Aura. Ayun lang. So, until our next review, that's all. Sniff you soon.